Magluluto tayo ngayon ng pansit bihon with pork and fishball. Sa gulay at sa pansahog nyo, nakadepende na yan sa inyo kung gaano karami ang ilalagay nyo. Kung tipid budget naman ang gusto nyo, bawasan nyo na lang. Kaya mag-uumpisa na tayo. At hindi pwedeng hindi ko titikman yan. Umpisahan natin ito sa mga gulay. Gumamit ako dito ng Baguio beans, chicharo or sugar peas. Gumamit din ako dito ng carrots, onion or sibuyas, at bawang. Gumamit din ako dito ng cabbage or repolyo at ito naman yung mga pansahog na ginagamit ko. Gumamit ako dito ng pork na may taba-taba. Fishball, optional lang yan, nasa inyo na yan, at chicken liver. Optional lang din yan. At ito na lahat ang ginagamit ko. At bago tayo mag-umpisa magluto, kailangan muna natin ibabad ang bihon na mga 10 to 15 minutes. Huwag natin siyang i-overbabad para hindi magiging malata ang niluluto natin na pansit bihon. Ito pala ang klase ng pansit bihon na ginagamit ko. 454 grams, 2 balot ang ginagamit ko dyan. Gustong-gusto ko tong pansit bihon na to kasi hindi siya masyadong malata pag naluluto. Napakaganda nito at napakasarap. Subukan nyo. At ngayon, umpisa na natin magluto. Inuuna ko muna ang pagluluto ang mga taba-taba ng baboy para lumabas yung mantika niya. Sa pagluluto nito, lalagyan natin ito ng kunting asin. At kailangan haluin natin ito mabuti. Hihintayin lang natin ito hanggang sa lumabas yung pinakamantika ng taba niya. Ayan, hanggang sa maging brown siya. So ayan, marami na siyang medyo mantika na lumabas at brown na yan. I-set aside muna natin ito. So nilalagyan natin ito ng kunting asin para mas malasa yung taba-taba niya. At ngayon, gigisahin na natin yung bawang. Gamit natin yung mantika ng baboy para mas lalo talagang lumasa yung pansit bihon natin. Gigisahin lang natin itong bawang hanggang sa maging brown gamit ang mahinang apoy. At pag naging brown na siya, isusunod natin sa paglagay ang sibuyas. Gigisahin lang din natin itong sibuyas pero wag nating hahayaan na masusunog ito. Ngayon, isusunod naman natin ang paglagay ang pangsahog natin na baboy. Kailangan gisahin natin itong mabuti at talagang hintayin natin ito na talagang lutong-luto na siya. Sa pagluluto naman nito ng sahog nating baboy, lalagyan natin ito ng kunting-kunting asin lang. Huwag nyo siyang masyadong damihan dahil titimplahan pa natin yan. So, kailangan pakunti-kunti lang ang paglagay natin ng asin para lang lumasa yung sahog natin. At ngayon, isusunod naman natin paglagay ang fishball. Ito na yung fishball. Optional lang yan. Nasa inyo na yan kung gusto nyo lagyan. Napaka-special lang ng pansit bihon na to dahil nilalagyan ko ito ng fishball. Gigisahin lang din natin ito at ngayon isusunod naman natin ng paglagay ng atay ng manok. Ayan. Sa paghalo ng atay ng manok, kailangan lang din dahan-dahan ito para hindi siya madurog. So, hihintayin lang natin ito na maluto ang mga pansahog natin. At pag naluto na ito, saka naman natin ilalagay yung carrots. Mag-uumpisa na tayo mag-gisa sa mga gulay natin. Inumpisahan natin ito sa carrots. Ihahalo lang natin ito at kunting gisa-gisa lang ang gagawin natin. Huwag natin i-overcook ang mga gulay natin. Mas masarap ang gulay sa pansit pag hindi siya overcook. Ayan, gigisahin lang din natin at ilalagay na natin yung Baguio beans. Ayan, kunting halo-halo, kunting gisa-gisa lang din yan. At isusunod naman natin paglagay ang chicharo. Kung titingnan nyo ang pagluluto ko nito, talagang napakadali lang. Hindi ko ino-overcook talaga ang gulay. Kunting halo-halo lang yan at ilalagay na natin ang lahat ng pangsahog. Nilalagay ko na dito yung pinamantikaan natin na taba-taba ng baboy. Dito makikita nyo na sa gulay pa lang pwede na nating ulamin. At ngayon ilalagay na natin yung repolyo. Ayan, napakarami talaga ng gulay na nilalagay ko. Kasi ganito ako magpansit bihon. Mas gusto ko marami ako makakain na gulay. Ayan, hahaluin na natin yan hanggang sa maluto yung repolyo. Pero hindi siya pwedeng i-overcook. At titimplahan naman natin ito ng soy sauce or toyo, patis or fish sauce. Lalagyan din natin ito ng magic sarap at paminta. At kunting halo-halo lang yan at pwedeng-pwede na natin i-set aside natin yan. Yan, isi-set aside muna natin yan. Kailangan muna natin lutuin yung bihon at mamaya ihahalo na natin yung gulay sa bihon para hindi siya mag-overcook. Sa same kawali na ginagamit natin sa gulay, dagdagan lang natin ito ng mainit na tubig. Mainit na tubig na ang ginagamit ko dito para pangmadali ang luto. Pakukuluin lang natin ito at saka naman natin ito titimplahan ng pansit bihon mix. Ang pansit bihon mix, optional lang yan. Nasa inyo na yan kung gusto nyo lagyan o hindi. Pwedeng wala yan. Basta sisiguraduhin natin na natimplahan natin ito ng toyo or soy sauce, patis or fish sauce, magic sarap, white sugar, at paminta.
So ginagamitan ko ito ng asukal. Mga 1/2 to 1 teaspoon lang na asukal na puti. Pampa-enhance kasi ito ng lasa ng tinimpla natin. Mas lalo itong sasarap. Instead na gagamit tayo ng bitchin or MSG, gagamitan lang natin ito ng white sugar. At wag na wag niyong kalimutan na tikman ito. At pag okay na yung lasa, sa kanyo naman ilalagay ang bihon. Ang sekreto ko dito guys, ako kasi hindi ko talaga kabisado kung gaano karami ang sabaw ang ilalagay ko. Ang ginagawa ko dito, dinadamihan ko yung sabaw at titimplahan ko ito. At pag okay na siya sa timpla, kinukunan ko ito, nagsiset aside ako ng sabaw ng bihon. At pag sa tingin ko kinulang ito, saka ko naman unti-unti ang paglagay ng sabaw ulit. At least yung minilagay ko, nakatimplado na siya. At kung sa tingin nyo okay na yung pansit bihon natin, saka naman natin ilalagay yung kalahati ng gulay na niluto natin. At para yung kalahati ng gulay, gagamitin ko ito na pang-topping sa bihon bago natin i-display ito sa lamisa. Para maganda naman siya tingnan. At pag nahalo na ito, saka ko naman ilalagay yung kalahati ng gulay sa ibabaw. O hayan, ganyan pang toppings ang nilalagay ko. At ito na yung pansit bihon ko na napakasarap na hindi ko pwedeng pagsasawaan. At hindi pwedeng hindi ko titikman yan. Ang sarap. Thank you for watching. Follow for more.